Araw po sa inyong lahat. Ito po ang kauna-unahang tipon-tipan sa LGUs or tipon-tipan goes to LGUs. Ang programa po ng Philippine Information Agency Region 2 na kung saan ito yung ugnayan ng mamamayan at ng pamalaan ngayong 2013. At dito po tayo sa sinasabi nga nila, pinakabatang munisipalidad dito sa Cagayan, ang bayan ng Santa Teresita, Cagayan. Pero ano nga bang meron ang bayan ng Santa Teresita? Madalas po nating naririnig na ang Santa Teresita ay isa sa pinakamayamang lugar dahil po sa kanyang inio-offer sa atin hindi lamang sa kanya pong mga resources, kundi pati na rin sa turismo at syempre ang mga mababait, magaganda at guwapong mga opisyal at syempre mga mamamayan. Ngayong umaga mga kaibigan dito sa ating palatuntunan ay tunghayan ho natin ang atin pong palatuntunan. Kasama po natin ang mga opisyal ng local government unit ng Santa Teresita na pinangungunahan ng isa pong maganda at mabait na mayora, Mayor Lolita Garcia. At syempre, nandito po ang kanyang mga galamay, ang Vice Mayor and of course mga sangguniang bayan members at mga department heads. Maya-maya po, aalamin natin ano nga ba ang mga programa at proyektong kanila pong naisakatuparan nitong mga nakaraang taon. Yan po ay himayin ng mga kasamahan nating mga media friends. At of course, dito po gaganapin mga kaibigan ang first National Ecotourism Festival. Ano nga ba itong Ecotourism Festival na ito? Yan din po ay malalaman natin sa pamamagitan ng ating mga opisyal, katuwang ang Department of Tourism Region 2. Narito po ang ating pong Regional Director Blessida G. Diwa para sa nasabing festival and of course ang ating aktibong grupo, ang Sierra Madre Outdoor Club. Sila pong magbibigay sa atin ng impormasyon paano nga ba gagawin ang kauna-unahang National Ecotourism Festival. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita Samonte Likas ng PIA Region 2, ito po ang inyong program host, Oliver Tamayo Bakay, upang bigyang daan natin ang pagbate ng ating pong local officials na pinangungunahan ni Mayora Lolita Garcia. Ating bigyang daan si Mayor sa kanyang pagbate and of course welcome message sa ating pong mga kasamahan, mga tagapakinig, tagapanood, and of course, mga media practitioners. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga sa ating lahat na nandito ngayon. Unang-una, kung i-acknowledge ang aking very active at very supportive na partner natin ngayon sa ecotourism ni Director Bless Diwa of Department of Tourism. Sa inyong lahat na mga taga-media, welcome to Santa Teresita. Alam kong kayo ang magbibigay ng kulay at magpapalutang sa aming maliit man na bayan, pero alam kong malayo ang mararating. At sa aking mga kasamahan, ang aking very active na vice mayors din at ang mga kasamahan niya, mga SB members, mga department heads, LGU employees, mga officers and members ng NGOs at ang isang malaking naitulong sa activity na ito ay ang grupo po ng Sierra Madre Outdoor Club. Sir, good morning po ulit sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Mayor. And of course, si Director Bless Diwa, ang Regional Director. Ito, napakaganda, walang kupas at napaka-aktibo ang atin pong Regional Director Bless Diwa. Magandang umaga, ma'am. Thank you, Oliver Joste Agnina, na imbag na bigat tayo amin. At to'y Santa Teresita nga amu tayo nga imbagat idi nga imuna nga napanagid ito ti the Vanamay capital of North Philippines. So nandito tayo para tulungan ang bayan ng Santa Teresita at lahat ng community dito dahil alam natin na pag may turismo, may hanap buhay, may business, maganda lahat ang kabuhayan dito. So sa ating taga-media, good morning to all of you. Thank you for coming. Thank you for promoting our region for the province and especially Santa Teresita, the Vanamay capital of North Philippines. Thank you very much, Director. And of course, bigyang daan din natin si Sir Edgardo Tiongson, ang Director po ng Sierra Madre Outdoor Club sa kanya pong pagpati. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong gagawin nating first National Ecotourism Festival. Kakaiba po ito. Nagawa na po namin nag-host dati ng Caving Congress, Mountaineering Congress. Pero ito po, hindi lang mountaineering at caving. Meron po tayong mountain biking, bird watching, kayaking, at saka pati mga riders pupunta rito, at saka of course mga tourists. So magiging papakilala po natin sa tourism map ng Philippines
ang Santa Teresita. So, welcome po. Thank you very much, Sir Ed. At ngayon naman, kilalanin natin ang ating mga magigiting na media practitioners na kasama natin ngayong umaga sa pamamagitan ni kasamang Benji De Iro. Thank you very much, Oliver. For the information of everybody, the Tipon Tipan Goes to LGU is another program of the PIA which we launched last year in the municipality of Apari, followed by Solana and then Igig. So for this program, this is the fourth Tipon Tipan Goes to LGU because PIA deemed it very, very necessary that the LGUs should not come or to be interviewed in our studio there, but instead the media will visit the LGU for development projects the municipality can offer. Our Tipon Tipan sa PIA is still the same, wherein the guests come to the studio for the interview. So this is another new program of the Philippine Information Agency. I would like to acknowledge our friends from the media, our regulars. We have Ma'am Digna Pagulayan of RPN. Of course, the production manager of PBS, Radyo ng Bayan, DWPE, Radyo ng Bayan, Konektado Ka, Vivian de Guzman. Of course, from Bombo Radio Philippines, DZGR, si Bombo Mary Jane Atal. And of course, our active reporter, bago lamang po siya sa Cagayan Valley region. They started only mid of last year. We have Joe Melody Malulan of UNTV Channel 25 at kanyang cameraman si Richard. We also have, baka may nakalimutan ako. We also have our crew from the Philippine Information Agency with Mr. Modesto Ferrer, and of course our highly trained ka ba, Vin? IT of PIA. He takes charge of all the magazines, everything about ganyan, si Mr. Alvin de los Santos. And of course, ang yung likod si Benji De Iro. Back to you, Oliver. And of course, si Mr. Gaygay pala ng UNTV, ang cameraman ng UNTV. Ano? Darating din mamaya ang ating mga kasamaan mula sa ABS-CBN at ang DWIZ and DZCV. On the way na po sila. Pero habol po sila mamaya. At tama po yung unang sinabi ni kasamang Benji. Pero for this year, this is the first episode. It's Santa Ana for 2013. Ayan. Okay, unang... Santa Teresita, I'm sorry. Ano? Kanina kasi pinag-uusapan natin yung 5-6 na bayan, Mayor. Ano? But anyway, for Santa Teresita, ayan, ay unahin po muna natin bago yung National Ecotourism, unahin nating alamin yung mga magagandang proyekto po ninyo. Ano po ang mga programa at proyektong inyo pong naitataga sa pamamagitan po ng inyong liderato dito sa bayan po ninyo? Nung magsimula akong maging mayor dito, nung first 6 months ko, in-implement ko lang kung ano yung mga hindi na-implement ng aking mga nasundan na mayor. So, and then, during that time, inobserve ko lang at pinag-aralan kung ano ba talaga ang kailangan pa dito sa aming bayan. So, from that, doon ako nagsimula. Nakita ko na ang Santa Teresita talagang very limited talaga ang resources na maging source ng income ng bayan, kundi lang kung talagang hahanap ka ng paraan kung paano ito na mag-improve. So, ang nakita ko nga na isang is developing the tourism aspect ng bayan. So, habang nagsisimula ako kung paano ko mailabas itong magagandang na ito na alam kong marami kami, hindi lang ma-appreciate noon dahil nga hindi pa nila nakita kung ano talaga. So, yung programa ko, mga projects ko, talagang sinimulan ko na nakatarget na itong mga areas na merong magagandang lugar ay doon papunta din yung aking development sa infrastructure. So, ongoing yung ng mga infra namin. At the same time, nag-create na ako ng group na makita lahat, hanapin lahat saan yung magagandang lugar. So doon ako na nakasentro na lahat ng infra, papunta lahat sa mga yung magagandang lugar na yun para sinabayan ko rin ang na ito na aspect nito para by the time na na kagaya ngayon, halos nakalatag na yung accessibility ng pinaka-importante, alam kong accessibility ng road na papunta doon sa mga areas na ito. So, ito nga, talagang eksakto,
nakatarget lahat doon nung aking programa sa mga infra. Kumbaga parang pinagsabay niyo, Mayor, habang hinahanap ang mga magagandang lugar na Yes. pwedeng puntahan at pwedeng i-showcase ang bayan ng Santa Yes po. Teresita, ay Sinabay- sinasabayan doon ninyo po. ng mga daanan. Yes po, Kasi opo. kahit gaano kagaganda ito kung wala namang accessibility, Wala namang hindi rin accessibility, na yes po. mapuntahan, hindi Yes rin po. madali. Okay, sa ating mga media friends, on development projects, si kasamang Digna Pagulayan, pakikuha na lang yung isang mikropono. Okay. Yes, thank you very much, Bear. Good morning po magandang umaga po sa ating lahat. Pinag-uusapan po natin ang tourism aspect na sabi po ni Mayora. Now, dito sa inyong mga line of activities, ma'am, napansin natin, may Tabaco Cave and Bangalao Cave. Carcarato Cave, Makera Cave, and Marciano Cave. Yes. At itong Mount Kagwa. Mount Kagwa is Yeah. Gonzaga actually. But we were the one who established the trail para papunta doon. So kasama po sa isang activity ngayon. Okay, ang tanong po natin, ma'am, dahil sabi po ninyo sa first 6 months na pag-upo ninyo ay tourism aspect ang inuna ninyo. Now, paano kaya natin maipo-promote lalo na siguro malapit na po ang election, baka continuous po ang pag-upo ninyo, ay ano po ang pinagtutulungan ninyo ng Department of Tourism para lalo pang ma-promote ang mga caves na ito? Kasi alam naman natin na pag pinag-usapan ang Cagayan, iisa yung nababanggit na Yes po. cave, di po ba? So, siguro, mas lalo pa nating paigtingin ang promotion nito. Ano po ang ginagawa ngayon ng inyong tanggapan at ng Department of Tourism? Nagsimula po ako sa mismong mga mamamayan ng Santa Teresita. So lahat po nung during yung mga barangay assembly po namin, in-inform ko po lahat ng mga barangays concerned, hinimok ko sila kung meron pa silang mga ibang lugar na alam na merong mga caves, mga magagandang pwedeng ma-develop na tourist destination. So doon po lahat ng meetings na pinuntahan namin, in-inform ang mga mamamayan na marami tayong magagandang lugar, dapat tulong-tulong tayo paano natin mapanatili ito, ma-promote na maganda. So yung mga tao po mismo ang inuna ko na magkaroon ng information about this mga magagandang tanawin dito sa bayan. Okay, si kasama nga Vivian de Guzman. Yes, siguro mababalikan natin yung mga follow-up questions tungkol sa sinabi ni Ma'am kanina. Hindi lang po ako makatiis na unang tanungin ang tungkol dito sa First National Ecotourism Festival. Kasi pagpunta ho namin dito, ang dami naming tanong, bakit first? Bakit ecotourism? Ngayon ko lang yata yun marinig. Bakit Santa Teresita? Anong basihan at bakit meron tayong National Ecotourism Festival? Pakikwento po, Mayora at saka Director Diwa, and siguro pati na rin kay Sir Egay Chongson. So, ganito po. So, nung magsimula nga po kami na i-discover yung magagandang tanawin dito sa aming bayan, ang natap po namin na grupo ay yun pong grupo ng Sierra Madre Outdoor Club. And then from the feedbacking po na ginawa nila sa atin about yung pag-survey nila sa mga areas, yung mga pagkukwento nila na talagang magaganda, super, yung mga terms na nakakataba ng puso na talagang meron kaming potensyal. Sila din mismo nagsabi na napakalaki ng potensyal ng Santa Teresita. Especially yung Bangalao Lake na very near yung mga caves. Ang sabi nung isang kasamahan nila na, Canadian ba si kasamahan, na sabi niya, this Bangalao Lake alone and Bangalao Caves, we can package this as a luxury tour. So yung mga terms na yun yung nagpapadagdag sa amin ng interest talaga na lalo pang tutukan ang turismo ng Santa Teresita. Yes, kay Director Diwa, kasi kinukwento niya kanina kung ano bang focus na ngayon ng Department of Tourism. Sa tulong of course, sa pamamagitan of course ng pagiging aktibo ng mga LGU, dito ho sa ecotourism, festivals na gagawin daw po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ma'am. Okay, thank you, Vivian. Alam natin na it's more fun in the Philippines and of course, gaya ng sabi mo, alam natin na pinagtutuunan ng pansin natin ngayon is Santa Ana.
because ginawa natin ang Santa Ana as the flagship destination of North Philippines. That is including Region 1, Region 3, and Cordillera. So natutuwa tayo, no? And alam natin na bago tayo makarating sa Santa Ana, ay gusto namin makinabang ang different municipalities dito. At dito, natagpuan ko ang isang kaibigan na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho natin. So nakita namin na alam natin na if we get the target for 5 million foreign tourists dito sa taon na ito, sa buong Pilipinas, ay magagawa natin sa tulong ng Cagayan Valley Region Department of Tourism. Dahil last January 28 to 31, there was a familiarization tour of all the travel agents and tour operators of the whole Cagayan Valley Region. At isa sa mga destination na pinuntahan nila ay ang Santa Teresita. And of course, natutuwa tayo no na with the Sierra Madre Outdoor Club. Palakpakan po natin dahil sila po talaga ang nag-conceptualize nito at kami lang ay nandyan na nasa likod nila na tumutulong. Alam natin na this will be one of the best events in the whole country this coming February 25 to March 2. Actually, linagay na natin as one of the calendar of events in the whole country. Kasama na for the month of February, romance and more fun in the Philippines, adventure in Santa Teresita. So napili natin ang Santa Teresita as one of the calendar of events being promoted in the whole country right now. So nakafocus lahat tayo. And it's not only that, we are inviting the whole 15 regions to witness this big event, and of course, we will have international tourists coming to this big event. So natutuwa tayo, no? And alam natin na behind the success of a tourism promotion, nandyan ang private sector natin, ang Sierra Madre Outdoor Club, and of course, the success of the local government officials under the leadership of Mayor Lolita Garcia. So lahat yan, natutuwa tayo. And recently, last week lang, there was a memorandum signed by the two secretaries, DENR Secretary Pahe and Secretary of DOT Secretary Jimenez Jr., making a MOA promoting all biodiversity areas in the whole country. At natutuwa tayo because the province of Cagayan and the province of Quirino were identified. And in the province of Cagayan, there were 6 municipalities identified, and that was Santa Teresita, Baggao, Lalo, Gonzaga, Santa Ana, at natutuwa tayo. So here we are, strike while the iron is hot. Nandito tayo, tulong-tulong tayo with this big event, and we will say it's more fun in Santa Teresita. Thank you, ma'am. Sir Egay, meron yatang sasabihin, Sir Egay? Vivian, sa tanong mo na kung bakit first National Yes. Ecotourism Festival. Diba, gaya ng nabanggit ko kanina, nagawa na natin mag-host ng National Caving Congress. Nagawa na natin mag-host ng Mountaineering Congress. This time around, multi-sport. So may mountaineering, Mount Kagwa, may caving, Karkaratu, Bangalao, those caves, may kayaking, courtesy of Mr. Anton Carag ng AEPI sa Bangalao Lake. Then meron ding mga mountain bikers, then mga tourists pupunta rito. So, kaya first, ngayon lang mangyayari na lahat ng mga adventure, pati mga adventure racers pupunta rito. So kaya first National Ecotourism Festival. Dahil sa support ng LGU Santa Teresita, let's make it, it's more fun in Cagayan. Okay? Can we say na sa mga susunod na National Ecotourism Festival, andyan lagi ang smoke, sir? Of course. Okay. 100%. Thank you. Okay, a follow-up siguro doon sa linyang iyon, dahil napag-usapan na rin natin yung Ecotourism Festival. Pag meron kasing yung mga municipal festivals, alam na natin agad sa isip natin kung ano yung mangyayari. Merong street dancing, merong
kung ano-anong mga ginagawa ng local government unit to promote their products, ano. Pero dito sa Ecotourism Festival, medyo hindi pa natin alam kung paano nga ba ang isasagawa ito. Although sabi nga ni Sir Egay kanina, lahat yung mga adventurers pupunta dito. Pero paano nga ba? Ano nga ba yung showcase ng Santa Teresita sa ating mga kababayan? Mayor. So, unang-una, siyempre, i-showcase namin yung mga magagandang tanawin namin. So, kasabay niyan, yung activity na kasamang na buo ay yung boating, birdwatching, caving, and then mountain climbing. So, at ang iba pa, yung mga activities na, mga games na makakalikasan talaga. Halimbawa, yung obstacle race, paunahan ng pag-akyat ng bundok nandun sa likod ng doon sa campsite mismo. So, isa yung na activity na, yung isa namin pinagmamalaki dito, being the shrimps capital of North Philippines, paramihan ng kain ng jumping salad. So, naiiba talaga yung mga prepare naming activity na talagang makita yung anong meron dito sa ecotourism na ito. Festival na. Mayor, meron din nagtatanong, kanina sa habang papunta kami dito, tinatanong, ito po ba ay nataon na pista rin po ng Santa Teresita? Actually, hindi po. Talagang, sa June 22 of this year, yun pa lang po ang pag-celebrate namin ng golden anniversary po ng Santa Teresita. So yun yung pinaka-founding anniversary po ninyo, yung June. Pero ito ay talagang na-identify for the Ecotourism Festival lang. Any follow-up sa ating mga kasamahang mga media or question? Si kasamang Mary Jane Atal muna ng Bombo Radio. Yes po, magandang umaga po ma'am. At katanungan lamang po ito kay Mayora at kay Mama Diwa. Ma'am, ano po yung maipagmamalaki ninyong tourist attraction sa Santa Teresita na maari pong pasyalan kung iuugnay po natin kasi tinanghal po ang Philippines na most romantic place. Ito nga Philippines yung itinanghal po sa atin ito ng China. Ano po yung maari po nating kasagutan dito, ma'am? Mga lugar na ipagmamalaki namin. So we are very proud din na sabihin sa inyo na meron pong isang investor dito sa aming bayan na kung bakit naging Shrimps Capital of the North kami ngayon, yun pong The Tads Aqua Farm na hindi na po mapigilan, talaga pong tourist destination na po siya. Maya-maya po ipapasyal namin kayo doon para tingnan nyo kung totoo ba yung sinasabi namin. Okay, si Director Diwa no, may kasagutan dun sa tanong ni Miss Jane. Yeah, actually ito yung ginamit na slogan ngayon for February, Romance, More Fun in the Philippines, at isa sa mga event is the first National Ecotourism Festival. And we all know that when you do caving, you do romancing with the mad. Yeah. Yun, simpleng sagot. Tama yun, ano? Anyway, we first welcome Ms. Hannah Salatan of ABS-CBN. And of course, kasama niya si Mr. Isagani Temporal at Eric Caronan, ang kaniyang mga cameramen. At mamaya din ay hahabol yung iba pa nating mga kasamahan. Anyway, sino pa ang may katanungan? Si Ms. Jones? Tanong ko lang po, ano po yung kakaibang tourist attraction na dito lang po sa Santa Teresita matatagpuan? Kakaiba po. Yung baka wala sa ibang province. Yeah. Okay. Ano daw po yung kakaiba na meron po ang Santa Teresita? Yun lang, aside siguro doon sa that Aqua Farm, the Tads Aqua Farm, yun pong, napakarami po naming magagandang caves dito na sabihin kong unexplored pa. So we have about, siguro, bilangin namin aabot sa 20 to 22 kasi yung iba pa hindi pa namin napuntahan pero feedback na ng mga locals na ito meron na nasa abot siguro 20 na. Talagang sabihin mong unexplored, so talagang napakaganda pa, hindi pa siya nasira, hindi pa na na magagandang tanawin talaga. At syempre, ang mga mamamayan ko na mababait at very malambing at hospitable. Hospitable. Yes, tama si Director yan. naman. Yeah, of course, alam natin na ang buong Cagayan Valley region is where adventure never ends. It's where nature and culture being preserved for all of us. At alam natin na isa sa mga destinations, what we are promoting for adventure and nature tourism, now you can go to Santa Teresita. And you can find the most
hospitable people here in Santa Teresita, and actually we are helping them to be more hospitable at malagkit magmahal sila talaga dito because we're having a frontline seminar management with all the different heads, with all the NGOs right now and their homestay program. That means when you come here, your problem is not your accommodation, but you just enjoy your stay here in Santa Teresita. Okay, thank you for that, Thank Director. you po. Bago sa follow-up, si Sir Ed may dadagdag din. Karagdagan sa sinabi ni Mayora Garcia, ang location pala ng base camp dito sa Ecotourism Festival, yung Bangalaw Lake. Yung Bangalaw Lake is 200 hectares na lake na marshland. So magandang mag-kayaking, mag-boating doon. So yun ang isang unique feature ng Santa Teresita. Okay, any other follow-up? Si Miss Vivian. Okay, si kasamang Benji. Yeah, I think hindi ito a question pero I am now challenging the group of EGAY, the Sierra Madre Outdoor Club, just because background lang, Smoke was the daughter ba or son ito ng Mount Dos Cuernos Mountaineering Club, and this is the very first in the entire Northern Luzon as an outdoor club back in the 70s. Okay. And then they organized, sila po yung bahala dun kung bakit nagkaroon tayo ng National Caving Congress. This is in Nueva Vizcaya, but we have to consider that while there are caves in Nueva Vizcaya, Cagayan is the caving capital of the Philippines because of our 300 or more than 300 cave systems, which means yung caves sa Peña Blanca, sa Calao, dadaan pa yan sa parte ng Baggao, sa Bugay, sa Santa Teresita, and all the way going to Gataran, saka the whole of northeastern Cagayan. Ang challenge ko ngayon sa Smoke, and of course with the assistance of definitely thumbs up kaagad si Director Diwa dito and the Mayor, is how soon can we host the National Caving Congress in Santa Teresita, Sir Egay? Mind you, Benji, nag-host na ang Sierra Madre Outdoor Club ng Caving Congress sa Baggao. Yeah, so that's why we have blue water. Okay? Now, Bring it here. twice nang nag-host ang Mount Dos Cuernos Mountaineering Club and Smoke ng Mountaineering Congress. We have Mount Cetaseo in Baggao, and we have Mount Dos Cuernos sa boundary ng Isabela. And now, sa Santa Teresita, world-class ang cave. Why not? Okay. Next year? Talagang ginrap agad yung hamon, ni kasamang Benji De Iro. May idadagdag si Madam Nina. Mabanggit ko na lang po kasi ang North Luzon Mountaineering Congress will be held in May, late May, and nag-signify na po si Mr. Ansis Batung, ang aming president, na mag-attend kami doon at we will try to bid for the 2014 Congress. Cagayan National Congress po. Pagka nakuha po namin, na bid namin yun, we intend to put it here ulit sa Santa Teresita. Okay. Yes, kasamang Digna. Yes, thank you ulit, Ver. Kay Mayora, para siguro mas maganda ang promotion ng mga tourist destinations dito sa Santa Teresita, have you thought of having a bus, tourist bus, yes, na ilalagay sa Tugigaraw with the help, of course, of the Regional Director of the Department of Tourism, na to ferry yung mga manggagaling sa iba't ibang lugar. Magmumula sila ng Tugigaraw and then going to Santa Teresita, itutur sila doon sa mga sinasabi po ninyong mga tourist destinations dito sa Santa Teresita. And to Director Diwa, itatanong lang natin, ma'am, kung nabanggit na ba sa inyong mga trained tourist guide itong mga tourist destination dito sa Santa Teresita? Kay Mayora muna. Daw, ma'am. Yung tourist bus, siguro yan na yung kasunod natin na gagawin kasi
talagang first time nga talaga namin to. Unang-una nga, sinimulan ko mismo. LGU employees muna. Talagang pinilit ko silang pumunta sa cave, gamitin lahat ng anong available dyan para makapunta lang sila, ma-appreciate nila. Kasi sabi ko nga, kahit anong salita ko ng ganda, pag hindi nyo mapuntahan, hindi nyo ma-appreciate ang aking mga sinasabi. So in the same way, nagsimula na kaming mangimbita sa ibang mga lugar. Mula nung na-upload na po namin itong mga magagandang lugar, every Saturday and Sunday, very busy na po yung mga tourist guides namin na nagkikater ng mga local tourists lang from neighboring municipalities. So, we will go on siguro hanggang later, papunta ng Tuguegarao and then inviting all the people to come here in Santa Teresita and appreciate the natural beauty of our town. Okay, Director Diwa. Actually, we have done a naturalist guide, no, in the whole region, and we are happy to let you know that Santa Teresita is one of the participants who graduated. This is because this is a very intense training, so we congratulate them, and we're happy to let you know that the Sierra Madre Outdoor Club also did a mountain guide actual for all the youth guide here for Santa Teresita. So ngayon, ginawa din natin uli yung last week of January, we did a familiarization tour for travel agents and tour operators so that they will be able to sell all the tour packages for Santa Teresita and in the whole Cagayan Valley region. So lahat yan ay talagang convergence, team working. Okay. Thank you, Director, and thank you, Mayor. Follow-up question from kasama Vivian. Yeah. Wait lang. Kasi meron na ba tayong local tourism development plan? I think pwedeng sagutin po ito ng mga kung halimbawa nga wala pa po Si at Mayor kung ano po muna, yung naiisip mamaya po sa nila. SP siguro Do we kasi have linya this nila local tourism development plan wherein lahat ho ng mga ito ay in place kasi kailangan ho ng accommodation, accessibility, yung 4 A's of tourism development ni Director Diwa. Para sa ganon, in place ho lahat, ma-create po natin yung reason for our visitors to come to Santa Teresita, especially very critical, na kailangan nung in place itong mga ito dahil mapag-iiwanan po tayo kung ang Santa Ana going to Lalo, hindi na nila pupuntahan ng Santa Teresita kung ganun ho ang mangyayari, di ba? So we have to create the reason. But first, do we have this plan? As of now, I will be honest to say na yan po ang next na move namin kasi talagang with very limited resources, for this year lang kami talaga nakaset aside ng funding for, before that, nag-inquire muna ako how much will it cost preparing the development plan, who will be these people, kung sino. So, doon ako nag-gauge na ito yung pundo na kailangan ko for this year para maibuo ko na itong development plan ng Santa Teresita. So, last year pa ho yan, talagang until now, sige pa ang top ko, even kay Director, baka sino po bang magaling, pwedeng yung i-recommend sa amin na gagawa nitong development plan ng turismo ng Santa Teresita. So, habang ongoing yan, nag-start na rin po ang mga SB office, make mga resolution na ginawa, making those areas na protected area. Nakikonnect na po kami sa Centro, sa regional office ng DENR para tulungan kami na ma-develop, may turnover sa amin ang maintenance ng mga ito. So yun po, ginawa po natin yan. Oo. Siguro kasama Vivian, tanungin din natin ang Yes, ating sina Vice Mayor or any of the Sangguniang Bayan members. Si Vice po muna siguro. Magandang umaga po sa ating lahat. Tungkol doon sa tanong ni Ma'am kanina, nasabi na Ma'am Lolit na kasalukuyang ginagawa na pa lang namin. Dito sa parte naman ng Sangguniang Bayan, lahat ng mga ordinances na kailangan, mga resolution ay ginagawa namin lahat para siguro pagkatapos nito, para masuportahan yung programa nito. At siguro pagkatapos nitong ecotourism, yung activity natin, maumpisahan na rin namin gawin yung plan. Okay. Yes, follow up lang.
may timetable ho ba tayo, Mayora, kung hanggang kailan ho natin yun matatapos? Kasi We will kailangan make- po di ba? Talagang madaliin po namin yan na matapos. Within this year, magkaroon kami ng development plan ng tourism. Alam kong sa neighboring bayan namin, alam kong wala pa rin sila. Even kaya yata ang Santa Ana, alam ko wala pa rin sila So, baka unahan pa namin sila. Mas maganda po yun, para in place lahat. Ayan. Thank you. Yes, thank you Madam Vivian. And Ang Santa taas ng Teresita is pangarap. very lucky dahil ngayon medyo agresibo yata ang ating pamunuan at ang kanyang mga galamay sa kanila pong development plan, especially on the tourism. Si kasamang Jane ulit. Yes, ma'am. Karagdagang katanungan lamang din po, ma'am. Ma'am, ano po yung ginagawa ninyong preparasyon para po ma-preserve po itong mga tourist attraction ninyo? Kasi hindi naman po natin maiiwasan kasi once po makikilala na po itong Santa Teresita, ay dudumugin na po ito ng mga tao at kaakibat po niyan, ma'am. May mga kalat, may mga magwavanda. Ano po yung ginagawa yung preparasyon dito, ma'am? Kaya nga po, habang nagsisimula kami na papunta na kami doon, so ngayon pa lang, lahat po ng schools, tinap po namin ng